Okay, ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po kayo sa ating munting YouTube channel. At lagi ko pong pinapalaala, may mga naghahanap pa rin sa akin sa Pilipinas. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel, wala po ako dyan. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at ngayon ay consultant na. Okay, at yan, at bago tayo magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni John Cena. Okay, ang sabi ni John Cena, "Good day sir, paano kaya problema sa baril ko? 1911 na high cap, caliber 45 no rin ko. Pag kinakasako di nalabas ang bala kaya need ko patanggalin ang magazine para matanggal ang bala. Pag pinuto ko naman, minsan hindi na-eject ang basyo." Okay, ang problema niya ay pag-eject. Okay, bago natin yan na ipaliwanag ay gusto ko lang muna bumati at magpasalamat sa lahat ng ating 37,100 plus na mga subscribers. Bagaman medyo tayo bumaba ng kaunti sa mga subscribers at saka sa mga views dahil nga tayo ay nagkasakit. Dahil pumasok ng taglamig dito sa Kuwait ay medyo inubo tayo at sinipon. Gayun pa man ay nagsisikap pa rin tayo na matugunan ang inyong mga katanungan, ang inyong mga problema sa firearms. Kaya isa-isang video na lang ang na-upload ko sa isang araw. Okay, kung saan man panig kayo na naroon, mga OFW, mag-ingat po tayo. At iwasang magkasakit, lalo tigit iwasang ma-aksidente. Lagi po tayo mag-ingat sa ating mga trabaho. Lalanin po natin na tayo may mga pamilya na umaasa sa Pilipinas. Ayan, at maraming salamat sa ating silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na ang main purpose ng ating YouTube channel ay kung sinasabi ay para tulungan yung 6 na mga estudyante natin na mga anak na single parent na nahirapan magpaaral. Kaya nga po meron tayong GCash number at pasasalamatan natin ang ating mga sponsor na nagpadala sa ating GCash number. Ayan po, at maraming salamat kay Alfredo Isidro, katatanggap lang ng iyong padala. At kay Architect Arnel Salvador, si Alfredo Isidro po, Ordosipay ng Las Piñas. Si Architect Arnel Salvador naman ay dito nagtatrabaho sa Kuwait. Si Jubel Platon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. At si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at mayroong isang ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. At may bago tayo ngayong sponsor, si Conrado Ilolailio. Okay, maraming salamat po sa inyo at ay nakakatulong sa ating mga estudyante. Actually, ang purpose ko talaga, pag lumaki ang ating YouTube channel at lumaki pa ang kita na ang dumami ating sponsor, pwede akong tumanggap pa ng mga ibang estudyante na magmumula sa inyo para dumami pa ang ating matutulungan. Alam ko marami talagang nahirapan sa pagpapaaral. Ayan, kaya yan ang aking adikain sa buhay dahil nakapagpag-graduate na naman tayo ng mga anak at nakapagpag-graduate na rin tayo ng ibang mga bata. Okay, yan. At tutugunan natin ang katanungan ni John Cena. Okay, ang problema ni John Cena ay ganito. Okay, i-demo natin. Maglalagay tayo ng ito ay mga bala na mga dami. Okay, mga walang primer yan, oh. Okay, ito. Do-double check lagi ninyo kung kayo maglalagay ng dami. Okay, walang primer yan. Mga rubber nakalagay niyan. Ito yung ginagamit ko sa pag-dry fire. Okay, ganito ang problema ng kanyang firearms. Okay, wala tayong 1911 ngayon, pero ang mga pistol naman, pare-pareho naman ang problema niyan. Okay, ganito ang problema niya. Pag kinakasa, hindi tumatalsik. Okay? So, hindi tumatalsik o hindi lumalabas yung basyo. Bakit? Okay, ang maganda yung mga katanungan na ganyan dahil napakarami talaga ng problema ng malfunction. Yung isa nating malfunction na tinuro sa inyo, yung mahina naman ang bala, hindi naman nakaka-atras ng hindi nakaka-atras yung panoorin ninyo, bumabalik yung basyo sa loob.
Okay, so yan ang problema. Ito naman ay malakas yung bala niya dahil minsan daw ay tumatalsik, minsan na hindi. At bakit ko nasabi na ano, bakit pag kinakasa ay hindi naiwan yung basyo sa yung bala sa loob ng chamber, hindi lumalabas. So ganito ang gawin ninyo, tanggalin ninyo yung slide kamukha nito para malaman ninyo kung malakas ang inyong extractor. Okay, ito ang extractor niya. Okay, yung mga 1911 dito ninyo matatanggal yung sa likod. Hindi ko na ituturo. Alam na ninyo yan. Tapos ay magpatangay kayo ng isang bala. Magpatangay kayo ng bala dito sa kanyang extractor. Yan. Ay, kita ninyo yung bala? Yan. Kahit ninyo ano yun yan, hindi man yan natatanggal kahit ninyo kalugin yan. Pero pag ang bala ninyo ay mukhang armas na ng mga senior citizen na hindi na nakaganon, parang malalaglag na, kumbaga nakatungo na ganon, at pag ginanon ninyo ay natatanggal talaga, mahina po ang extractor niyan. Kaya kahit ikasan ninyong ganon, hindi na nahatak. Umaatras lang siya dahil ng blue back. Okay, blue back nung pressure na nanggagaling dito sa barrel. Umaatras lang siya. Pero hindi nakukuha yung hindi nakukuha itong basyo at hindi nag-i-eject. Okay, kaya kahit ikasa mo ganyan, wala, hindi natatanggal dahil nga mahina yung extractor. So ang gagawin ninyo ay yung mga 1911 kasi na ginawa ko ay hindi aprobado ng community guidelines, kaya hindi ko na pinapakita kung paano paggawa. So yung mga 1911 kahit paanong pistol, tanggalin ninyo. Baka yung inyong extractor ay wala ng kamukha nito, wala ng kuko dito. Okay, kaya ang nangyayari hindi na madala kasi wala na yung ganun niya, yung pinakangklo niya. May nakaganyan niya sa dulo, yun yung tumatama dito sa liig ng bala na ganyan. Baka yan ay pudpud na o baka yan ay putol na kamukha nito. So checkin ninyo yung extractor. Nare-rebuild naman yan kung wala kayong mabilhan o kaya wala kayong sa inyong lugar walang mabilhan, nare-rebuild yan. Tapos ay gagamitan lamang ng kikil. Hindi ko nga lang may pakita sa inyo ang pagkagawa dahil hindi nga ina-aproba ng sasabihin ko lang sa inyo ang sira. Okay, nare-rebuild yan kung wala kayong pampalit. Kung may pampalit naman kayo, good. Ngayon, ang isa pa niyan, kung ayos naman yan, ay titingnan ninyo ito. Dahil ito ay napupuno ng karbon. Pag ito ay napuno ng karbon, ito ay kumakawang. Kumakawang ito. Pakita ko sa inyo yung slide nito. Kamukha nitong itong slide ni ito. Pag ito ay itong lugar na ito, yung nilalapatan niyang ito, kinakailangan lilinisin ninyo ito. Dahil pag ito ay dahil nga ito ay malapit sa port, dito may bumubuga rin ditong burn gas. Okay, ito ay nagkakarbon. Ngayon, pag nagkamero ng karbon yung lugar na yan, yung inyong extractor ay kakawang. Kakawang na. So, hihina na ang kapit. Kumbaga, kumakawang na ganun. So, once in a while, pag kayo ay nakalimandaan o 1,000 ng bala, lilinisin ninyo, tatanggalin ninyo itong extractor, lilinisin ninyo. Okay, sa mga ganitong pistol, ay tatanggalin lang naman ninyo yung pinya, matatanggal na. At isa pa, yung spring, yung mga ganitong type, may spring ito dito. Pag mahina na rin yung spring niya na nakatukod rito, yung nakapasok doon, isa pa nagiging problema. Sa mga 1911, mahaba kasi yun, problema. Itinuro ko na rin yun, pero hindi kinakailangang linisin din ninyo yun, linisin ninyo. At kung mapapalitan ninyo ng bago, much better kung mapapalitan ninyo ng bago.
Pero kung hindi naman ninyo mapalitan ng bago, ay at nasira na ito, pwede naman ninyong i-rebuild yan. At pwede rin ninyong bawasan yung extractor niya, bawasan ninyo yung may may parang matambok, may parang hams. May parang hams yung bawasan ninyo ng kaunti dito para lumapit. Para lumapit ito dun sa bala. So ayun lang, babawasan kahit itong ganito, binabawasan ko ito ng kaunti dito. Ito, binabawasan ko ng kaunti ito. Ang purpose nun ay para ito ay lumapit. Kasi ito ang nakalapat do sa do sa slide niya, nakalapat yan diyan. Ngayon, para yan ay lumapit, binabawasan ko ito ng kaunti. Okay, maliit na kikil lang. Kinikikil ko yan. Kinikikil ko ng konti dito. Dito sa kikilang ko ng konti para lumapit siya. Kumbaga para tumapang siya. So, ganun lang ang gawin ninyo sa mga extractor ninyo para lumakas. Ayun, at sana may natutunan kayo. Yan ay applicable naman yung problema na yan sa lahat ng pistol. Hindi lang yan sa 1911. Nagiging problema talaga yan ng mga pistol. Okay, ang importante, panatilihin ninyong malinis ito. Panatilihin ninyong malinis itong tapat na to. Dahil nga napupuno yan ng carbon. Okay? Pag yan ay napuno ng carbon, ayan, kakawang na ito. Lalayo. So pag malayo na yan, natural, hindi na makakapit masyado sa kanyang pit ng basyo. Okay, ang importante pati ito ay hindi siya pudpud o hindi siya putol. Kamukha nito. Okay, yan sana may natutunan kayo. At panoorin, marami kasi ang causes niyan. Okay, napaliwanag ko sa inyo yung malakas ang spring, mahina ang bala. O, may nagtatanong pa siya, anong gagawin? O, edi magpahina ka ng spring or magpalakas ka ng bala. Kayo nasa inyo na ang choices nun Kung ano available sa inyo at kung ano ang gusto ninyong gawin, sinasabi ko na sa inyo, kung ano ang dapat ninyong gawin, o kayo na ang bala. Kung wala kayong malakas na bala, magpahina kayo ng spring. Kung wala kayong spring, magpalakas kayo ng bala. Yung mga hindi nag-i-eject na ibang problema naman. Ibang kaso ito. Dahil kahit ikasa mo, hindi tumatalsik. So, ang may problema, extractor. Okay, thank you very much and God bless us all.